Hi everyone, good afternoon. I'm RGD Mula, your reporter. So, yung outline ng aking report is, under sa gravimetry, i-discuss ko ang principles of isostasy, density of Earth's rocks, and under magnetism, i-discuss ko ang causes of the Earth's magnetic field, components of the magnetic field, a point on the Earth's surface, measurement of the magnetic field, and lastly, the paleomagnetism. So here I have a picture of Mount Everest. Have you ever wondered how high this mountain is? Does it continue to grow over time? So yung tanong na yun mamaya is sasagutin natin. So dito, meron akong picture ng plateau. A plateau is a landform elevated level top of. So the question is, what makes a place so elevated, and what makes a particular place so deep, like a basin under the ocean? So yung matanong na yan, sasagutin natin niya. Okay? So here, let's define isostasy. Isostasy by definition is an equilibrium between the Earth's crust and its upper mantle, which properties the crust should have for being in equilibrium. So, yung example nito is, halimbawa yung Mount Everest. Pag nasa top siya ng upper mantle, dapat i-maintain nito ang kanyang equilibrium para hindi siya mag-tremble or mag-upside down. Kasi, pag hindi yun na-maintain, ayun nga, magiging magiging unbalance yung Mount Everest. So, ayun lang yung ibig sabihin ng isostasy. Dapat maging equilibrium yung crust at saka yung upper mantle. So here, meron tayong density and buoyancy. So, the density, the relationship between the mass of the substance and how much space it takes up volume. So, yung discovery ni Archimedes, sabi niya nga, kung ano yung mass ng yung object, pag inilagay mo to sa tubig, ganun din yung magiging displacement ng tubig is equals to sa mass ng iyong object. So, buoyancy. An upward force exerted by a fluid that opposes the weight of an immersed object. Example, naglagay ako ng water bottle sa tubig. Tapos gusto ko siyang ilubog sa ilalim ng tubig. So, mag-exert ako ng force. So, yung water naman, mag-exert din niya siya ng force para i-oppose yung weight ng water bottle para i-push siya pabalik dun sa taas. Okay? So, ang mangyayari niya, pag binitawan ko ang water bottle, yung force na in-exert ng tubig is yung tinatawag na buoyancy force. Okay? Mamaya papakita ko example. Okay, here, i-discuss ko ang structure ng ating Earth. So, meron tayong crust, lithosphere, asthenosphere, mantle, outer core, inner core. So, yung crust ng ating Earth is composed of continental and oceanic crust. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Yung continental is mas makapal yung kanyang crust compare sa oceanic crust. At yung continental naman is buoyant or dense siya. Ano ba ibig sabihin ng buoyant? So, halimbawa yung example ko ng water bottle kanina, nilagay ko sa tubig, so nag-float siya. Ibig sabihin nun, buoyant kasi less dense or magaan. Okay? So, yung oceanic naman, dense siya. Kasi mas mataas yung kanyang density compare sa tubig. Kaya, magsisink ito under the continental crust. So, punta tayo sa ating simulation para makita natin example. So, dito, meron akong wood. So, sabi ni Archimedes, pag nilagay ko to siya sa tubig, dapat
yung volume ng yung displacement ng tubig is equal sa mass ng aking object. So kung napansin nyo, naging 102 liter na siya. Kasi nga, equal lang siya dito sa mass ng aking object. So, yun yung ating principles ng density. So, sa buoyancy naman. So, sabi ko kanina, yung sa example, halimbawa water bottle to siya. So, pag gusto ko siyang ilubog, mag-exert ako ng force. So, yung water natin, mag-exert din siya ng force para itulak yan pabalik sa taas. So, yung force na i-exert ng ating water ay yung tinatawag na buoyancy force. So, pag binitawan ko ito, mag-exert siya ng buoyancy force yung ating water. Okay? So, sana naintindihan. So, sa continental crust naman, yung sabi ko kanina sa continental crust, buoyant or dense yung ating object. So, the moment na nag-float ito, ibig sabihin yan, buoyant yung ating object kasi magaan siya. Okay? Unlike sa oceanic, pag pinalitan ko yan ng brick, magsasubmerge yan siya kasi mas dense yung ating object sa water. So, pag nag-submerge yan siya, magsasubmerge yan siya sa continental crust ng Earth. So, dito, yung ating object is equals na siya sa density ng ating water. Okay? Sana intindihan. Yun yung continental at saka crust, oceanic crust. So, papakita ko sa inyo yung continental at saka oceanic crust. So, dito, yung sinabi ko kanina, yung continental crust is makapal yung kanyang crust. So, kung napansin dito, makapal siya. Unlike sa oceanic, manipis lang siya. Dito, manipis. So, pag yung object natin is mas dense siya sa water, magsisink yan siya dito sa ating continental crust. Dito yan siya magsisink. Okay? So, balik tayo sa ating PPT. So, ang tanong, sagutin natin yung tanong kanina sa Mount Everest at saka sa Plateau and Sea Basin. So, sabi doon, magkukontinue ba mag-grow yung Mount Everest? Or at yung mga plateau magiging permanent ba yun? So, hindi siya magkukontinue mag-grow at magiging permanent kasi yung crust is subjected to exposure of different changes. Example, nagkaroon ng eruption, tapos nagkaroon ng earthquake. So, magde-deform talaga yung ating crust. So, hindi yan siya magiging permanent yung ano. So, example din sa Mount Everest, nagka-snow yan siya. So, nagka-snow tapos after ilang days, natunaw yung mas snow sa ano. So, hindi siya permanent, nagbabago na naman siya. So, kaya hindi permanent yung pag-grow ng Mount Everest at saka yung mga plateau natin. So, next slide. So, dito, first principle ng isostasy. Sabi dito, any spherical surface passing below the deepest roots of the crust in the upper mantle is a compensation surface on which light columns of rocks density crust equals to 2.8 times 10 raised to 3 kg cubic meter. Resting on heavier ones, density upper mantle equals to 3.3 times 10 raised to 3 kg cubic meter are in equilibrium. So, ang sabi niya dito, kapag yung density ng ating crust is mas mababa sa density ng ating upper mantle, magiging equilibrium yan siya. Okay? Yun ang ibig sabihin ng first principle. So, dito tayo sa example, sa figure na area density model. Sabi niya dito, yung bawat column daw dito, yung bawat column na to, ay
may equal na density, which is 2.8. So, pero magkaiba sila ng height. So, kung napansin nyo dito, yung height niya dito is maliit hanggang pa taas. So yung dito, pag yung crust natin is mataas siya, so yung kanyang magiging root is mataas din. Pag maliit naman, so maliit din yung kanyang root. So tingnan nyo dito. So mataas ito, so yung kanyang root ay mataas din. Okay? So para mas maintindihan natin to, punta tayo sa ating simulation. Okay? Eto. Yung sabi nung kanina, meron silang equal density. So, dito, equal lahat ng density nila. So, equilibrium siya. Kasi mas mababa yung density ng ating object compare sa ating tubig. So, kung napansin nyo dito, maliit lang yung kanyang root, yung sa ilalim, pero hindi lang siya halata. So, maliit yung root. Pagdating naman dito, unti-unti yung tumataas yung kanyang root. At dito rin, unti-unti rin tumataas yung kanyang root. Ayun yung principle ng, first principle ng isostasy. Sana naintindihan nyo. So, balik tayo sa slide. So, the next principle is, if the elevation changes, the resulting weight variation will be compensated by a change in the elevation of the light rock, heavy rock contact at depth, such that at the compensation surface, the load will remain unchanged. So, dito sa first figure, before orogenesis. So, ang ibig sabihin lang nito is, stable pa, kalmado pa. So, kung napansin nyo dito, yung ating upper mantle, wala pang nangyayaring deformation, pati yung ating asthenosphere. Same thing din sa ating ship. Wala pang nangyayaring displacement sa ating tubig, kasi stable pa nga siya. So, pagdating naman sa orogenesis, so dito, may nangyari na collision. So, nag-form na ng mountain dito. So, kung napansin yung ating upper mantle, nagka-deform na siya, pati yung ating asthenosphere. So, nag-deform na siya. Kasi meron na nga nangyaring collision. So, yung pag-form ng mountain. So, sa ating ship, may nangyari na ring displacement dyan. Kasi, pag load natin ng mga object sa ating ship, yung ating water, nagkaroon na siya ng displacement, which is equal sa niload natin na object sa ating ship. So, halimbawa, kahit yung pag-displace ng water, so, tumaas siya. So, pero, hindi pa rin yun siya tataob or lulubog. Kasi nga, equilibrium pa rin siya, balance. Tataob lang yung ship natin pag, halimbawa, may butas yung hull niya. So, papasok yung tubig doon. So, yung ating ship, magiging mas dense na siya compare sa tubig. Kaya, lulubog talaga yan siya. So, pagdating naman dito sa erosion in progress. So, sabi dito nagkakaroon na ng weathering or mga erosion. So, mga human activity, animals. So, halimbawa yung mountain natin. Halimbawa, may ice to siya. So, yung ice doon sa mountain, unti-unti nang natutunaw. So, nung natunaw na yun, nababawasan yung component ng ating mountain. So, kapag nabawasan yung component ng ating mountain, so, nababawasan na rin yung pagiging dense niya. So, pag nababawasan yun, yung ating upper mantle, babalik na yan sa dating formation niya kanina dito. Unti-unti na yung babalik, pati yung ating asthenosphere. Same thing din sa ating ship. Unti-unti natin binabawasan yung load ng ating ship. So, yung water displacement, unti-unti din yung bababa. So, kung ilan yung binawas natin doon, ganun din yung displacement na pagbaba ng ating water. Okay? Sana naintindihan. So, dito na tayo sa piniplane. So, dito, wala na. Totally na wala na yung mountain. So,
yung upper mantle natin, bumalik na siya sa original form niya, pati yung ating asthenosphere. So, wala na, bumalik na lahat sa dating form niya. Same din sa ating ship. So, na-clear na lahat ng load ng ating ship kanina. So na-clear na lahat ng load ng ship. So, yung from water displacement, babalik na yun sa original na level ng kanyang tubig. So, yun yung second principle of isostasy. So, sana naintindihan. So, dito man, density of Earth's rocks. Gravimetric measurement and other geophysical methods have made it possible, in addition, to determine the density of the rocks and magma in the interior of the Earth. So, sabi dito, kapag yung lalim ng pag yung lalim is less than 3,000 kilometer, so yung mga rocks sa ating mantle is dense siya. So medyo mabibigat na yun. So pagdating naman dito sa outer core, yung ating from 3,000 greater than 3,000 but less than 5,000, yung mga rocks sa ating outer core is sobrang dense na din. Kasi dahil sa pressure galing sa taas, nako-compress yung mga rocks, so nagiging tight siya. And same thing with sa inner core, greater than 5,000 kilometer. So, ayun, sobrang ano na yun, dense, kasi grabe na yung pressure. So, yung mga rocks dito is sobrang dense, kaya sobrang bibigat na. So, yung mga rocks nakikita dito sa inner core is yung mga metal, like iron and nickel. So, mamaya papakita ko yung example. Ito yung mga rocks na nakikita sa crust, mantle, and core. So, sa crust, dito sa crust, so yung nakita natin dito is granite and basalt. So, hindi siya masyadong mabigat. Less dense lang siya kasi yung mga materials na ginamit is magagaan lang. So, unlike dito sa mantle, dense siya kasi na-compress siya galing sa taas. So, natatight yung yung mga rocks doon sa mantle. So, dito sa core, yung pinakamabibigat na rocks or mga iron na nakikita dito. So, kaya sobrang bibigat na nila. So, papakita ko sa inyo yung ating layer na ating Earth. So, dito, yung sabi kanina doon, less than 3,000. So, medyo dense yung ating mga rocks dito. So, pagdating naman dito sa core, ayun na, sobrang dense na nga. Kasi dahil sa pressure. So, dito, yung white na to, ito yung ating crust. So, di ba? Sobrang less dense na yung ating mga rocks dito. Ito na mga granite at saka basalt. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung magnetism. Magnetism, by definition, is a manifestation of moving electrical charges. It is detectable by its action on other moving electrical charges. So, dito, meron akong magnet. Ang sabi dyan, yung magnet daw, meron dalawang pole, which is North Pole at saka South Pole. So, possible ba na magkaroon ng monopole or single pole ang isang magnet? So, hindi siya possible. Kasi pag hatiin ko ito, actually, nahati ko na, meron pa rin itong North at saka South Pole. At sabi sa diagram, kapag pinagtapat ko yung North at saka South, magkakaroon ng attraction yung dalawang magnet. So, magdidikit yan sila. Pero pag yung puro North yung ipagtapat ko, magkakaroon niya ng magre-repel yung bawat isa. Hindi sila magdidikit. Kasi both North sila. Same thing din sa South. Magre-repel din yan sila. Okay? Ayan yung tatlong properties ng magnet. Okay? Kaya pag-uusapan naman natin yung magnetic field. Magnetic field happen when tiny electric charges move around.
inside atoms, the electrons spin and go around in orbits. So, itong magnet na ito, meron itong magnetic field sa kanyang surroundings. Kung napapansin nyo rin sa diagram. So, dito, yung mga lines na ito yung tinatawag na magnetic field lines. Okay? So, ang sabi dito, kung napansinin nyo yung mga magnetic field lines natin, from north to south yung kanyang direction. Tapos, yung mga magnetic field lines natin, pag malapit sila sa isa't isa, ibig sabihin, malakas yung magnetic field dyan. At kapag malayo naman, weak yung magnetic field line. So, dito, dalawang magnet na ito, pag pinagdikit ko sila, yung north at saka south, yung magnetic field lines, manggagaling siya sa north to south. Okay? Parehas sa diagram. So, dito naman, kung napansin nyo, yung mga magnetic field lines natin, hindi sila nag-intersect. Kasi, kapag nag-intersect yung dalawang magnetic field lines, pero impossible talaga na mag-intersect yung dalawang magnetic field lines. For the sake of the argument na lang. Halimbawa, nag-intersect yung dalawang magnetic field lines. Tapos, gumamit tayo ng compass. So, impossible yan na mag-point yung needle ng compass sa dalawang direction. So, kaya pinuprove dyan na hindi talaga pwedeng mag-intersect yung dalawang magnetic field lines. So, dito, yung tatlong properties ng magnetic field line, kapag yung direction ng ating magnetic field lines is galing sa north, at pag malapit yung kanilang magnetic field lines, ay malakas yung magnetic field. At pag malayo naman is weak. At hindi nag-intersect yung magnetic field lines ng ating magnet. So, ayun yung tatlong properties ng magnetic field. Okay, next slide. So, pag-usapan natin yung Earth's magnetic field. Earth's magnetic field is generated in our planet's interior and extends out in space, creating a region known as the magnetosphere. So, mamaya pag-usapan natin. So, dito, kung napapansin nyo, meron tayong bar na magnet. So, yung bar magnet na yan, hindi yan nag-exist physically. So, nasa core yan siya, pero nasa core yan, pero hindi yan siya nag-exist physically. Okay? So, yung bar magnet natin, kung napapansin nyo, yung ating North Pole ay nasa ilalim siya. Tapos, yung South Pole naman ay nasa taas. Pero, kung sa geographical, yung ating North Pole ay nandito sa taas. Tapos, yung South Pole naman natin ay nasa baba. So, pansinin nyo yung magnetic field lines natin. Yung direction niya is from north to south. At dito, malakas yung magnetic field dito kasi malapit lang yung mga magnetic field lines. So, ito yung SI unit ng magnetic field, Tesla or capital T. At itong bar na to, yung magnetic field nito is equivalent to 0.01 Tesla. At yung average value ng Earth's magnetic field is equals to 50 micro Tesla. So, sobrang liit. So, ang tanong, paano pag sobrang lakas ng magnetic field ng Earth? Ano mangyayari? So, imagine na lang lahat ng bakal or mga metal nag-attract siya sa Earth. Parang yung sa movie na X-Men, yung si Magneto. In-attract niya yung mga metal. So, parang ganun yung mangyayari pag sobrang lakas ng magnetic field ng Earth natin. Okay? Next slide. So, magnetosphere is a type of umbrella that protects the Earth from high-energy solar radiation. So, ito yung magnetosphere natin. Yung large bubble na ito. So, isipin na lang natin yung magnetosphere is kumbaga shield natin, shield ng Earth. So, anong mangyayari pag nawala yung shield natin? So, di ba, magiging vulnerable tayo.
nagiging vulnerable tayo sa mga tawag nito. Halimbawa sa atin, kapag hindi tayo uminom ng mga gamot, magiging vulnerable tayo sa mga sakit. Ganun din sa Earth. Pag nawala yung magnetosphere nito, magiging vulnerable siya sa mga solar activities ng sun. Halimbawa, solar radiation, solar flare, solar wind. So, ano yung mangyayari pag nagkaroon ng solar wind sa ating Earth? Bali, tatanggalin nito yung ating atmosphere. At ang sunod na mangyayari nun, pag nawala yung atmosphere ng Earth, magiging unhabitable itong Earth. Okay? Kaya napaka-importante ng magnetosphere sa ating Earth. Sa naintindihan. So, what causes the Earth magnetic field? So, dito, punta tayo sa ating simulation para mas maintindihan. So, dito, sa inner core natin, di ba, dito sa inner core natin, is napakadaming metal dyan, composed of mga heavy metal. So, meron yung mga molten na iron at saka nickel. So, ano ba yung mga molten iron? Yung mga liquid na natunaw na mga iron at saka nickel. So, pag gumagalaw yung mga molten iron na yun, nagkakaroon ng electric current. So, yung electric current na yun ay parang mga maliliit na magnet. Pag gumagalaw ito sila ng sabay-sabay, nakakagawa sila ng Earth magnetic field or internal magnetic field. So, ayun yung dahilan. Kaya meron tayong magnetic field, yung paggalaw ng mga molten iron sa inner core ng Earth. Okay, sana naintindihan. Next slide. So, components of the magnetic field point on the Earth's surface. So, 3 different magnetic fields is internal magnetic field of rocks in lithosphere, external magnetic field. So, dito, yung kanina sa example, the Earth's internal magnetic field is represented by the lines of force. It is tangent to the lines of force at all points. So, ito, yung internal magnetic field is yung mga nabuo na magnetic field sa paggalaw ng mga molten iron sa inner core. So, ayun yung tatawag na internal magnetic field. Okay? Sana naintindihan. So, dito naman, magnetic field of rocks in lithosphere. So, sa mga previous discussion, na-discuss natin yung structure ng Earth. So, meron tayong crust, upper mantle, so between that is the lithosphere. So, 2 types of magnetization. Magnetization induced by the actual field and permanent magnetism. So, ito, yung magnet na ito. Ito ay tinatawag ng permanent magnetism. Bakit? Kasi, nag-produce siya ng sarili niyang magnetic field. So, sa mga previous example kanina, yung magnet is meron siyang sariling magnetic field. So, ito yung tinatawag na permanent magnetism. Ano naman yung magnetization induced by the actual field? So, halimbawa itong battery na to. The moment na lumapit siya sa magnet, magkakaroon ito ng magnetic field. Magkakaroon ito ng magnetic field. So, yung battery natin, nagkakaroon siya ng temporary na magnetic field. So, pag nilayo ko ito sa magnet, unti-unti itong mawawala yung kanyang magnetic field. So, yun yung ibig sabihin ng magnetization induced by the actual field. Okay? Next slide. So, external magnetic field. So, yung example nito is, halimbawa itong magnet. Tapos may mga metal dyan. The moment na hinulog itong magnet, magtataka lang tayo biglang gagalaw yung mga metal. Kasi, na-attract siya sa magnetic field. So, pag na-attract siya sa magnetic field, ay gagalaw yung object na yun. So, ayun yung tinatawag na external magnetic field. Okay, next slide. Measurement of the magnetic field. So, yung example nito is, sa next slide, is itong magnetometer.
ito yung ginagamit sa pag-measure ng magnetic field ng Earth is yung magnetometer. A magnetometer is a passive instrument that measures changes in the Earth's magnetic field. So, sa first diagram, ito yung magnetometer. Hinulog nila ito sa ocean. Tapos hinihila ito ng researcher vessel. So, tapos yung rate ng ating magnetometer is equals to 1 hertz per rate. So, sa next diagram naman, ay ito na yung na-collect ng magnetometer na data. Ito na yung mga na-collect niya. So, ito yung kumbaga curve na survey ng magnetometer. Bali, ito yung magnetism ng survey area ng kung saan sila nag-survey. So, ito yung magnetism niya. So, dito naman, ito yung, kung napansin nyo dito, napakaraming changes sa magnetism ng survey area. Okay? So, pagkatapos nilang ma-collect yung, ma-check yung na-survey ng magnetometer, magsisend yan sila ng diver sa ilalim ng kung saan yung na-survey na area. So, i-check ng diver kung meron ba talagang fragment or mga object dun sa na-survey na area na yan. At pipicture niya ito at gagawa nila ng model. Ayan yung pag-measure nila. Ito ay sa pag-measure nila sa magnetic field. Ito yung ginagamit ng mga diver or sa mga ocean paano sila mag-detect ng mga fragment sa ilalim ng ocean. Okay, next slide. Lastly, the paleomagnetism. So, in short, the paleomagnetism is the study of permanent magnetism. So, sila yung nagsistudy ng mga magnetism sa ating Earth. Okay? That's all, and thank you.